Mga kapuso, maki-update na tayo sa bagyong Nika at dalawang bagyo pang nagbabadyang tumama sa Pilipinas. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, tatlong magkakasunod na bagyo ang posibleng dumaan o makaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Unahin muna natin yung bagyong Nika dahil ito po yung kasalukuyang nananalasa dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang mag-landfall po ito dito sa may Dilasag, Aurora. At after po niyan ay tinawid na po nito itong bahagi ng Northern Luzon. Dahil po sa bagyong Nika nakataas ang signal number 4. Diyan po yan sa may Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, Central at southern portion ng Abra, pati na rin po sa northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa northern portion ng Quirino, ganoon din po dito sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra at ganoon din po natitirang bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northwestern at pati na rin sa eastern portions ng Cagayan. Ganun din sa natitirang bahagi po ng mga sumusunod. Natitirang bahagi ng Isabela, ng Nueva Vizcaya, ng Quirino, ng Apayao, pati na rin po ng Benguet at ng Ilocos Norte. At kasama rin po dyan ang buong La Union. Signal number 2, dito po yan sa may northeastern portion ng Pangasinan din, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora, pati na rin po dito sa northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, ganoon din po sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan at ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 din sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, pati na rin sa northeastern portion ng Quezon, kasama po ang Polillo Islands. Mga kapuso, inaasahan pa rin po natin yung malakas sa bugso ng hangin na posible pong magdulot na matinding pinsala, lalong-lalo na po sa mga lugar kanina na nabanggit ko sa ilalim ng signal number 4 at signal number 3. Huling namataan sa Besao Mountain Province, ito po nga bagyong Nika, taglay pa rin po ang lakas ng hangin nga abot ng 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 200 kilometers per hour. So malakas sa bagyo pa rin po ito at kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa para sa bagyong Nika, tuloy-tuloy na po ang pagtawid nito dito sa may northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ang landmass at babaybay naman itong bahagi po ng West Philippine Sea ngayong gabi at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Pero bukas din posibleng pumasok ang isa pang bagyo na tatawagin po natin na bagyong Ophel. Ngayon po tingnan po natin sa satellite image, kitang-kita po yung hanay ng mga bagyo sa paligid po ng Pilipinas. So ito pong nandito sa may pinakakaliwa, ito po yung bagyong Marce at ito po ay wala ng epekto sa atin. At dito po tayo ngayon nakatutok sa tatlong bagyo. So isa po dyan, itong bagyong Nika at ganun din yung dalawa pa na posibleng maging kasunod niyan. Patuloy po natin antabayanan kung magkakasabay yung bagyong Nika at ganoon din itong bagyong Ophel dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas sa araw po ng Martes. Sa initial track po ng Pag-asa para naman sa bagyong Ophel, pagpasok po niyan bukas ay posible po na dumikit yan o tumama dito sa may northern o kaya naman po sa bahagi ng Central Luzon. Pero sabi rin po ng Pag-asa may chance rin na ito po ay mag-recurve o lumihis po ng direksyon palayo sa ating bansa after po ng landfall. So patuloy po natin i-monitor yung magiging pagbabago sa paggalaw nito. Pero mga kapuso, bukod po sa bagyong Ophel, posibleng sumunod dito ang panibagong bagyo. At kung sakali man po na matuloy, tatawagin naman po natin na bagyong Pipito. Paalala mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago, kaya mag-monitor po palagi ng updates kung ano nga bang mangyayari dito sa mga bagyo na nasa paligid po ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukod po sa malakas na hangin, may mga pag-ulan pa rin. Ngayong magdamag sa halos buong Northern Luzon po yan. Makikita po ninyo dito sa rainfall map natin, yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din mga kulay pink. Ibig sabihin po niyan ay heavy to torrential na mga pag-ulan o yung mga matitindi, malalakas at halos wala pong tigil na mga pag-ulan. Kaya maghanda pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha or landslide. Inaasahan po natin yan, Cagayan, Isabela, dito po sa may Apayao, ilang bahagi po ng Cordillera,
Visayas, Ilocos provinces at pati na rin po dito sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Kinaumagahan, bahagya pong mababawasan yung mga pag-ulan dahil makikita po ninyo bahagya na po talagang lumayo dito sa landmass itong bahagi po ng Bagyong Nika. Pero bandang tanghali may chance po ulit ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa ilang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa Metro Manila naman, may chance po ng ulan lalong-lalo na pagsapit po yan ng hapon at sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Samantalang magiging maalon at delikado pa rin pong pumalaot sa ilang baybayin po ng Northern at ganun din sa Central Luzon. So ito po ay paalala para po sa mga mangingisda o sino man na may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.